Ay, dapat talaga lang tayo masaya. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi kung saan kanina sa pamamagitan ng panalangin, yung saloobin natin, ipinatapit natin sa Diyos. At sa Ebanghelyo naman, yung kalooban niya naman, siya naman yung magpapahayag sa atin, tayo naman yung tagapakinig. Para pakinggan ang panalangin natin, dapat pakinggan muna din natin siya. Yung sinasabi niya, yung sinulat sa mga banal na kasulatan, at binabasa at ipinapaliwanag ng mga tagapagsahayan. Ngayon kung maganda yung mensahe, yung una, tungkol doon sa pananalaman. Sabi dito, datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangat ay nagkakasala na ng pananalo niya sa kanyang puso. Paano po ba nagkakasala ng pananalo? Ano yung pananalo niya? Ang pananalo niya, kasi ganito po yun. Halimbawa, ang lalaki, sabi, iiwan ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At sila ay pinagsama na sa pamamagitan ng pag-ibig o pinag-isa ng Diyos, kumitid sila sa isa't isa. Ngayon, kapag ang isa doon naghanap ng iba, magkakaroon ng tinatawag na kaagaw. Kaya, nagkakasala ng pananalo niya. Sabi dito, ano tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangat? Paano natin ito mauunawaan? Halimbawa, hindi mo maiiwasan ng isang babae, makikita mo talaga. Ang tanong, kapag nakita mo ba, nagkasala ka na? May ganito po ang paliwanag niya. Ang ating mata, meron lang kung limitasyon yung tinatawag na vision. Halimbawa, nakatingin ka dyan, hanggang doon lang yung nakikita mo. Kung dumaan man sa dyan at wala kang malay, wala kang kasalanan. Ang sabi nito, tumingin. Ibig sabihin, may parang lakas na nagtuwag sa iyo, tumingin ka. Tapos, meron pang masamang hangat na para mo nang binabalatan, yun na po ang tinatawag na pananalangin. Kaya po, kung luyang ka sa asawa mo, dapat, kaya mo nga siya napangasawa dahil, kumbaga sa lalaki, napangasawa mo yung babae, siya na yung pinakamaganda sa lahat ng iyong nakitang babae. Kaya mo nga siya inarap sa altar. At ganoon din sa babae, siya na yung pinakagwapo. Kahit tumanda man niya, kumulungot ang buto siya at siya pa rin hanggang sa huling hininga ng buhay. Ganun po yun. Kaya po dito, sa sinas nito, sabi dito, kasi kulang tayo sa oras. Sa huli, sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na iniwalay ang kanyang asawa at bigyan niya siya ng kasulatan ng pag-iwalay. Ito po, para maging legal na hindi magkasala, dapat mag-iwalay na lang. Isa naman meron ka pa naisipin na kumitit ka pa doon sa isa. Sapagkat magkakasala na po dahil pinagsama na sila ng Diyos. Hindi maaaring magagdagan pa ng isa na magkaakaw yung asawa na maghahanap pa ng iba. Dapat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na iniwalay ang kanyang asawa liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya kung mahiwalay na siya ay nagkakasala ng pananalo niya.
Kaya po, pag-iingatan po natin ito. Kahit may mga dahilan, ginawa niya, gawin ko rin. Kung tayo, tunay na lingkod ni Kristo at nananahan si Kristo sa ating puso, dapat po mag-ingat po tayo dahil yung Espiritu Santo na naririyan sa ating kalooban, yun po ang pinipighati natin. Kaya po, kung ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, dapat Espiritu Santo ang manahan lang dyan, hindi manaig yung tinatawag na kalitigtigin ng laman. Yun po yung importante. Dapat maging tapat tayo sa ating sinumpaan sa dakilang Panginoon at ganoon din sa pamamaraan na kung paano tayo tinawag na nangunguna siya sa ating kalooban, dapat sinusunod po natin ang kanyang kalooban. Sapagkat ang pagtingin sa ibang babae ay gawa po yan mula sa alitigtigin ng laman. Kaya kung priority natin si Kristo, priority natin ang Diyos, dapat, sabi nga, thy will be done. Hindi yung nasusunod ang sarili nating kalooban. Siguro kung dito na lang, pagkikibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga gahilingan, karaingan, ilulog po natin lahat sa Diyos. At ipagkatiwala natin sa Kanya. Pag sinabing ipagkatiwala, surrender, hayaan natin siya. Siguro kalooban niya para magkaroon tayo ng karamdaman para makilala natin siya. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa bawat isa.